people power. Kapuso mo Jessica Soho, 24 oras, Eyewitness, Bubblegum, Mel and Joey at iba pang kapuso programs. Wagi sa USTV Students' Choice Awards. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nakatakda ng tumulak patungong China ngayong umaga si Vice President Jejomar Binay. Ito'y para makipag-usap si Binay sa Chief Justice sa Supreme Court ng China. Kaunay sa posibleng pagpapababa ng sentensya sa tatlong kababayan nating nasa death row. Baka sa Malacanang na magiging matagumpay ang naturang pulong. Darito ang report ni Sherry Torres. They always say nga, di ba? Miracles can happen. So, this is an instance where we have to ask for a miracle to happen. Tila narinig na ang dasal ni Vice President Jejomar Binay ilang oras matapos tanggihan ng China ang apela ng Pilipinas na makipagpulong kaugnay sa sentensyang bitay sa tatlong Pilipino drug mule. Parang milagro nakatanggap ng tawag si Binay mula sa Philippine Embassy sa Beijing. Pumayag na raw ang gobyerno ng China na makipagkita sa ating Vice Presidente. Sa isang pahayag, ikinatuwa rin ng palasyo ang pagpayag ng China na makipagpulong sa Pilipinas. Umaasa silang ang pagbiyahe ng Vice Presidente ay magbubunga ng pagpapababa sa sentensya nila Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo na nakatakdang bitayin sa Lunes at ni Elizabeth Batain na nakapila naman sa Martes. Bago pumayag ang China sa pakikipagpulong, nagpahatid dito na mensahe na hindi na raw ito ang tamang panahon para bumisita si Binay. Ang sabi ng Chinese government, the time is not appropriate. Ang DFA naman, paulit-ulit na giniit na ginawa raw nila ang lahat para maisalba sa bitay ang ating tatlong kababayan. May abogado po ito lahat, yung tatlo na ito. Mula po dun sa investigation, sa trial, sa lower court, sa appeals court, hanggang sa Supreme Court. May abogado po itong umaalalay po, law firm. No? Sa kasamaang palad lang po, hindi po talaga tayo nanalo. Para sa unang balita, Sherry Torres reporting. Pamilya ordinaryo na buhay ng loob sa pagpayag ng gobyerno ng China na makipagpulong kay Vice President Jejomar Binay. Ayon sa mga magulang ni Sally Ordinario Villanueva, kumpiyansa sila na maibababa sa life imprisonment ang sentensya. Labis din ang pasasalamat nila sa gobyerno ng Pilipinas dahil ginagawa nitong lahat para matulungan si Sally. Ngayong araw babalik sa tanggapan ng DFA ang mga magulang ni Sally para ayusin ang kanilang mga dokumento para sa kanilang pagpunta sa China bukas. Pagpasok namin ma'am sa China, siyempre, kaba at lungkot. Sana, kung pagbalik namin dito sa Pilipinas, hindi kami luhaan na uwi. Sana masaya kami. At inaasahan ko po na malaking bagay ito para sa amin, mga magulang nung isang biktimang nahadulan ng kamatayan. Sana po patubayan po kayo ng Panginoon at apalarin po yung lakad nyo. Samantala, humingi na ng police protection ang pamilya ordinaryo. Nakakatanggap na raw sila ng pagbabanta matapos na magsalita laban sa drug syndicate. Darito ang report ni Rafi Tima. Sa paghahabol na masagipang buhay ni Sally Ordinario Villanueva mula sa death row ng China, pati kaligtasan ng buong pamilya ordinaryo, nalalagay na rin daw sa peligro. 2 text messages na raw natatanggap ni Mang Jeronimo, ama ni Sally, na nagbantang huwag silang magsasalita laban sa drug mule syndicate. Ang kapatid kasi ni Sally na si Jason, na pumasok bilang deep penetration agent, isa na ngayong saksi laban sa sindikato. Sabi niya sa text na may araw din kayo. Andyan pa ba Wala na sir eh. Oo. Aliyan ko lang po sana sir na mabigyan man lang sana si Jason ng witness program protection. Ang ina naman ni Sally na si Aling Edith, di na raw mapakali habang papalapit ang pagbibitay. Si Sally ay bibitayin sa pamamagitan ng lethal injection sa Lunes, 4 na araw bago ang kanya ika-33 kaarawan sa February 25. Sana ang iririgalo sa kanya himala, sir. Na huwag matutuloy yung execute sa kanya. Sa ngayon ho ba, kumbaga tanggap niyo na yung kapalaran ng anak niyo kung sakasakali? Hindi ko pa rin natanggap, sir. Hindi pa. May oras pa naman siguro. Habang may buhay, may pag-asa.
Kung matutuloy na yung talagang sentensya niya, wala na. Kung matatanggap ko na rin siguro sa bandang huli. Tuloy man ang bitay o hindi, kailangan daw nilang makita si Sally, kaya dali-dali nilang pinoproseso ang kanilang visa at pasaporte. Sana raw makabiyahe sila pa China sa Sabado gaya ng target ng DFA. Lalo't 2 taon na raw nilang di nakikita si Sally. Sulat lang ang nakakarating sa amin. So nakailang sulat po? 2 sulat, 2 taon din. Gusto pa nga sana nilang maisama rin ang 2 anak ni Sally, pero malabo na silang makahabol dahil nasa Isabela pa sila. Tanging ang mga magulang at 2 kapatid ni Sally lang ang makakasama sa biyahe. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Hawak na ng NBI ang recruiter na sinasabing nagpahamak umano kay Sally Ordinario Villanueva. Pero depensa ng naarestong recruiter, hindi raw totoong siya ang nag-abot ng paketeng naglalaman ng iligal na droga kay Villanueva. Narito ang report ni Emil Sumangil. Basta malinis ang konsensya ko. Hindi naman ako talagang nagbigay ng bag. Kahit balibalik na rin na lang ang mundo, kahit di kulong ako talagang hindi ako nagbigay ng bag. Kahit mamatay na lang ako dito, basta hindi ako nagbigay ng bag. Kayo po itinuturo, ma'am? Bakit? Oo. Bakit na? Ewan ko nga, magkakapit-bahay naman kami, magkakamag-anak pa. Yan ang giniit ni Tita Kakayan, ang umano'y recruiter at nag-abot ng pakete na naglalaman ng iligal na droga kay Sally Villanueva. Ang kapatid ni Sally na si Jason na pumayag na maging deep penetration agent ng PIDEA at CIDG para alamin ang operasyon ng sindikato ng mga nagre-recruit ng Pinoy drug mules, naniniwalang may kinalaman si Kakayan sa sindikato. Siya po yung nagbigay ng bag sa ate ko na kunwari walang laman pero nasa balat pala. Sino ang posibleng mga amo nito, sir? Anong grupong kinakating ba nito? Sa pagkakalam mo naman. Mga wads ang amo niyan. Negro. Kahit peligroso, matapang na pinasok ni Jason ang sindikato para patunayan umanong kinasangkapan lang ang kanyang ate Sally sa pagdadala ng droga. Nagpunta ako sa nag-recruit. Tapos kinausap ko siya. Sabi niya, bigyan mo naman akong trabaho. So paligoy-ligoy pa po siya. Ayaw na pang ano yun. Tapos yun niya, bandang huli na ano ko rin, nakuha ko rin yung loob niya. Natanggap na OFW sa Macau si Jason, pero bago pa man bumiyahe patungo roon, may pinagawa raw sa kanya ang recruiter. Pinalunok sa akin, yung mule, yung parang kapsula siya na malaki. Kasi laki ng daliri. Nailigtas lang siya sa sindikato dahil sa patuloy ng pakikipugnayan sa pamilya at sa CIDG na nagpadala na ng mga tauhan sa NAIA para sunduin siya. Yun talaga yung target ko, para malaman ko yung katotohanan kung ano ba nangyari sa kapatid ko. Positive naman po na gano'n yung ginawa sa kanya. Biniktima siya. On his own, gusto niyang matulungan. Pinasok niya yung sindikato para i-divulge itong modus operandi tsaka yung personalities ng mga involved. Ang ginawa ni Jason, pareho halos umano sa ginawa ng nadakip na si Maria Luwalhati Reyes na lumalabas na may kaugnayan din umano kay Kakayan. Si Reyes ang OFW na nahuli ng 352 gramo ng heroin na ipinuslit umano niya mula Pakistan sa utos ng 2 Nigerian. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Isa pang Pilipino ang namimiligrong mabitay sa China dahil pa rin sa kasong drug trafficking. Sinentensyahan na ng lower court ang Pilipino at naghihintay na lang ng pinal na hatol mula sa Supreme Court ng China. Ayaw munang ilabas ng Department of Foreign Affairs ang pagkakilanlan ng naturang Pilipino. Sa ibang balita, ilang eksperto sa batas ang naniniwalang panahon na para amyendahan ng 1987 Philippine Constitution. Nagbigay sila ng kanilang mga paliwanag sa Senate Committee on Constitutional Amendments, Revisions of Codes and Laws at narito ang report ni Claire Delphine. Ito ang unang hearing ng Senate Committee on Constitutional Amendments, Revision of Codes and Laws tungkol sa usapin ng charter change. Inimbitahan ang mga eksperto sa constitutional law ng chairman ng komite si Senador Miriam Santiago. Si dating Chief Justice Renato Puno nagsabing napapanahon na para baguhin ang saligang batas. Kabilang na ang kasalukuyang unitary form of government kung saan ang halos lahat ng kapangyarihan ay nasa sentro ng gobyerno. Evidence abounds that a unitary government is not suited to a country of so many islands, so many cultures, and so many dialects. Mungkahin ni Puno, gawin itong federal kung saan bibigyan ng mas malawak na pangyarihan ang iba't ibang rehiyon ng bansa. Nais din ni dating Supreme Court Justice Vicente Mendoza na baguhin ang ating presidential system of government at gawin itong parliamentary system kung saan wala na ang separation of power sa pagitan ng executive at legislative branches. Ang lehislatura ang mamimili mula sa kanilang hanay kung sino-sino ang mamumuno sa executive branch.
direct elections tend to become big circuses and do not necessarily ensure better selection